Napapitlag silang tatlo nang sunod-sunod nilang narinig ang pagputok ng lobo mula sa kusina. Bakit pinaputok nito ang mga lobo na binigay sa kanya ni Nick? Nakakagigil talaga ang buwisit na ito. Ang gitero. Paglabas nito mula sa kusina ay nakasunod lang silang tatlo sa bawat galaw nito. Nakangiti pa ito habang nagpapagpag ng mga kamay na tila walang nangyari. Umirap siya sa kawalan. Inatake na naman yung kaibigan niyo ng kabaliwan. Pabulong niyang wika sa dalawa. Kailangan maagapan niyo na yan bago pa lumala. Hindi gawain ng mga normal na tao yan. Dagdag niya pa. Natawa naman ang dalawa sa sinabi niya. Tama ka. Matagal na rin namin napapansin yan. Kaya lang hindi namin gaanong pinagtutuunan ng pansin dahil nga kaibigan namin yan. Ngayon lang namin napagtanto na nagkukulang na pala kami bilang mga kaibigan. Pahayag ni Nick na sanakyan na rin ang mga sinasabi niya. Hindi tayo nagkulang, dude. Lahat ginawa natin para sa kanya. Hindi lang talaga natin saklaw ang isip at puso ng kaibigan natin. Ano din sa seryosong tinig. Nagbibiro lang naman siya pero ang dalawang katabi niya ay seryoso ang muka. Kaya naman pinanindigan na rin niya ang pagiging seryoso. Look at him. He's smiling for what he did. Mukhang malala na talaga yung kaibigan niyo. Kung ako sa inyo, dalhin niyo na yan sa doktor habang hindi pa ganoon kalala. Mariimpayo niya sa dalawa na ngayon ay parehong nakakunot ang mga noo habang nakatingin kay Joshua. Binalikan pa kasi nito ang mga bulaklak na nagkalat sa sahig at napak-apakan pa talaga ng paulit-ulit. Malala na talaga. Hindi siguro ito nakainom ng gamot. Sayang yung mga bulaklak at saka yung mga lobo. Hindi man lang tumagal sa kamay niya ng ilang minuto. Yung cake sana ay hindi nito itapon dahil kapag nagkataoy sisipain niya talagang pagmumukha nito. Hindi yan yung Joshua na kaibigan namin. Matino ang kaibigan namin at hindi niya magagawa ang mga ganyang bagay. Wika ni Nick na tila hindi makapaniwala sa ginagawa ng kaibigan nito ngayon. Lahat sila ay sa iisang tao lang nakatingin. Tuwan-tuwa pa ito sa ginagawa nitong pagtapak sa mga kawawang bulaklak. Sa nakikita nila ngayon para itong sinaniba ng masamang spirito. Nang matapos ito sa kabaliwan nito, ay pasalampak itong umupo sa isang sofa na nasa harap nilang tatlo. Halos mapunit ang bibig nito dahil sa lapad ng pagkakangiti nito ngayon. What a wonderful morning! Isa ito sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Kunot no itong tumingin sa kanila. Napansin siguro nito na iisa lang ekspresyon ng mukha nilang tatlo. Anong problema nyo? Bakit puro kayo nakasimangot? Nagtanong pa talaga. Ang saya ng gising niya kanina pero ngayon parang aatakihin siya sa puso dahil sa sobrang inis. Pigilan niyo ako dahil kung hindi mapapatay ko yung kaibigan niyo. Mariin niyang bulong sa dalawang katabi niya. Pigilan mo yung sarili mo. Huwag mo ilagay sa mga kamay mo ang batas. Matuto ka magpatawad, Daphne. Kailangan niya ng pangunawa kaya unawain na muna natin siya. Hinawakan pa talaga ni Vince at Nick ang braso niya. Kulang na lang lumabas ang gilagid ni Joshua sa sobrang lapad ng pagkakangiti nito. Kung ito masaya, pues silang tatlo hindi. Masaya kami bro, dahil masaya ka. Pahayag ni Nick na para bang kagagaling lang nito mula sa malubhang karamdaman dahil napakahina ng boses nito. Halatang hindi natuwa sa ginawa ni Joshua. Me too, dude. Gusto namin happy ka. Pahayag naman ni Vince na ganoon din ang sistema. Yung pinaghirapan kasi ng dalawa ay sinira lang ng baliw na ito. Iyon naman ang mahalaga, ang maging happy ka. Dagdag pa ni Vince na para bang ito na ang huling araw nito sa mundo. Lahat silang tatlo'y nalulumo sa mga oras na ito dahil inatake ng kabaliwan si Joshua. Happy ka, Joshua? We are glad that you're happy. Diba guys, happy tayo? Yeah. Oo naman. Halatang hindi masaya ang dalawa dahil antipid nitong magsalita. Si Joshua lang talaga ang masaya sa kanilang apat. Ngayon na nga lang siya nakatanggap ng bulaklak sinirapan nitong baliw na ito. Ni hindi man lang nito nahalata na ang binibitawan nilang salita ay taluwas sa nararamdaman nila ngayon. This is one of the best days of my life. Pahayag pa ni Joshua at pinagkiskis pa nito ang sarili mga palad kaya nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na napailing. Masaya mo, no? Ano, baliw ka na? Tuwang-tuwa ka no? Ano ka, happy? Of course, I'm happy. Nagpapasalamat ako sa mga biyayang natatanggap ko sa araw-araw. Nang hindi siya makatiis ay binulyawan na niya ito. Biyaya mo mukha mo? Bakit mo sinira yung mga bulaklak? Yung mga lobo, bakit mo pinaputok? May swerte ka ba? Akin yun at hindi yun sa'yo. Kumuha siya ng throw pillow at pagkatapos ay ibinato niya ito. It's okay, Daphne.
Bibigyan na lang kita ulit bukas ng mga bulaklak. Bulong sa kanya ni Vince kaya naman napatingin siya dito at pagkatapos ay nginitian niya ito. Talaga? Wow, thank you. Inakbayan niya ito at pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi. Thank you so much, Vince. Mukhang nagulat naman ito sa ginawa niya dahil hindi agad ito nakakilos. You too? Go home! Biglang sumigaw si Joshua kaya napatingin sila dito. And you? Turo nito sa kanya. Maglinis ka. Magluto ka at maglaba ka. Magtrabaho ka maghapon dito sa kondo. Huwag ka magpapahinga at huwag ka rin kakain. Binato niya ito ng suot niyang tsinelas na panloob. Ikaw kayo magtrabaho na hindi kumakain. Kaya nga ako nagtatrabaho para mabuhay hindi para mamatay. Saksakin kaya kita dyan. Nakakainit talaga ng ulo. Nawala na tuloy siya ng gana na tabihan ito lagi sa pagtulog. Biglang uminit ang ulo ni Joshua na makita niyang hinalikan ni Daphne ang kaibigan niyang si Vince. Parang bigla siyang tinubuan ng sungay. Lagi sila magkasama pero kahit kailan hindi siya nito hinalikan. Samantalang si Vince hinalikan nito at tumagal pa talaga ng ilang segundo. At dahil mainit ang ulo niya, hindi niya rin pinapansin ang dalawa niyang kaibigan na ngayon ay tinutulungan si Daphne sa mga gawaing bahay. Kung dati takot na takot ang dalawa sa janitress niya, ngayon na may hindi na ito humihiwalay sa huli. Nagtatawanan pa nga ang mga ito habang naglilinis Akala mo'y matagal na magkakilala para bigyan ng kung ano-ano si Daphne. Nakakainit talaga ng ulo lalo. Panay pa ang tulakan ng mga ito na akala mo'y mga batang paslit. Ni hindi nga iniinda ng mga ito ang mga gawaing bahay na ipinapagawa niya kahit sunod-sunod ang utos niya. Hindi mababaka sa mga mukha nito ang pagod, pagkus parang nag-e-enjoy pa nga ang tatlo sa parusa niya. Nakaupo siya ngayon sa sala habang nakamasid sa tatlong tao na masayang masaya. Nakita niyang itinabi na ng tatlo isa-isa ang mga bagay na ginamit dito sa paglilinis at naglakad papalapit sa direksyon niya. Joshua, alis lang kami saglit ha. May pupuntahan lang kami. Paghingi ni Daphne ng permiso sa kanya, iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng kondo niya. Napakalinis ng paligid. Yung mga kaibigan niya na walang alam sa gawaing bahay ay daig pa nito ang mga bihasa dahil pino ang mga ikinikilos nito ngayon. Hindi kami lalayo, dude. Saad naman ni Vince sa kanya habang nakangiti. Sarap burahin ang ngiti nito sa pamamagitan ng suntok. Si Nick naman ay tumangutang-ulang na para bang ipinapahiwatig sa kanya na ganoon din ang gusto nito. Kayong dalawa, pwede na kayong umuwi. Pagtataboy niya sa mga kaibigan niya, binalingan niya naman si Daphne. At ikaw naman, hindi ka pwedeng umalis. At kapag umalis kayo, huwag ka nang babalik. Kapag lumabas ka sa pintuan na iyan, hindi ka na pwedeng bumalik kahit kailan. Bakit? Kakain lang naman kaming tatlo. 3:00 na ng hapon, Joshua. Kumakalam na itong mga sukmura namin. Kanina pa kaya kami nagtatrabaho samantalang ikaw'y nakaupo lang dyan. Tibay mo naman. Reklamo ni Daphne sa kanya. Ano to, gaguhan? Diyan lang kami sa labas, dude. Babalik din kami kaagad. Wika ulit ni Vince sa kanya. Bibilhan ka na lang din namin ng pagkain kung gusto mo. Tumangutango naman si Nick. Oo nga bro, saglit lang talaga kami. Walang kakain. Baliwala niyang pahayag sa tatlo at pagkatapos ay kinuha niya ang magazine na nakapatong sa center table at kunway binuklat-buklat iyon. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang nakahalukip-kip ang tatlo habang masama ang tingin ng mga ito sa kanya. Kung nakamamatay lang siguro ang titig ng tatlo, malamang kanina pa siya pinaglamayan. What? Taas kilay niyang tanong sa tatlo. Kahit nagugutom na siya ay mariin niya iyon na tinitiis dahil nga naiinis siya. Di ka ba nagugutom? Taas ang kilay na tanong sa kanya ni Daphne. Gusto niyang sabihin na nagugutom siya kaya lang pinaninindigan niya na lang na kunway hindi pa siya nagugutom kahit na nga hindi pa sila nag-aalmusal simula pa kanina. Hindi pa naman. Nagulat na lang siya na bigla siyang bulyawan ni Daphne. Kung hindi ka nagugutom, kami gutom na. Kanina pa kami umagang magtatrabaho Ano kami, immortal? Makikita mo talaga, Joshua. Nakatamaan ka na talaga sa akin. Kung ayaw mo kaming palabasin, magluto ka ng makakain namin. Tinatagan niya ang loob niya at hindi niya ipinahalata dito na natatakot siya. Bakit ko kayo pagluluto? Ako ang boss dito kaya hindi ko tungkulin na ipagluto kayong tatlo. Malamig niyang tugon dito. Kung nagugutom ka, edi magluto ka. Dagdag niya pa na para bang cool ang datingan niya kahit na nga kanina pa siya natatakot dito. Bumuga muna ito ng hangin bago nagsalita. Ipagluto mo na lang kami. Alam ko nagugutom ka na rin, Joshua. Tinitiis mo lang. Ano to na ngayon ay mababa na ang tinig. Umismid siya dito.
Bakit siya magluluto? Ano siya, katulong? Sige na, please. Gutom na ako eh. Magluto ka na. Pagmamakaawa nito, gutom na nga talaga siguro ito. Ayoko. Dude, maawa ka naman sa amin. Kung ayaw mo magluto, sa labas na lang kami kakain. Pahayag ni Nick na ikinainis niya kaya binato niya ito ng magazine na hawak-hawak niya. Kumain kayong dalawa ni Ben sa labas. Wala akong pakaalam sa inyo. Si Daphne, mananatili siya dito dahil hindi siya sasama sa inyo. Tugon niya rito. Lumapit si Daphne sa kanya at lumuhod ito sa harapan niya. Pero nagugutom na rin ako, Joshua. Saglit lang talaga kaming tatlo. Pauwiin mo silang dalawa at ipagluluto kita. Formal niyang pahayag kay Daphne. Tumayo naman ito kaagad at pagkatapos ay inakbayan nito ang dalawa niyang kaibigan. Hindi niya alam kung anong sinabi nito sa dalawa niyang kaibigan dahil nagbubulungan lang ang mga ito. Pero bago lumabas ng pintuan, lumingon muna sa kanya ang dalawa niyang kaibigan at pagkatapos ay umiling-iling pa. Nang makaalis ang dalawa ay lumapit ulit sa kanya si Daphne at kagaya kanina ay lumuhod ulit ito sa harapan niya. Gutom na talaga ako, Joshua. Magluto ka na, please. Pinalis ko na sila kaya magluto ka na. Nakatingin lang siya dito habang nagsasalita ito. Nagpoppy eyes pa ito sa kanya para lang ipagluto niya. Nang hindi pa siya kumikilos ay niyakap na nito ang bawang niya. Gutom na, maganda mong katulong. Kung ayaw mo kong palabasin para kumain po sa pagluto mo ko. Mahina nitong wika habang nakayakap sa kanya. Di ba dapat ikaw magluto at hindi ako? Ako ang boss dito ah. Bakit inutusan mo ko? Ngumuwi muna ito bago sumagot. Hindi kasi ako marunong magluto eh. Yung mga madadaling lutuin lang ang alam ko. Pag-amin nito, mas lalo pang humigpit ang yakap nito sa kanya. Sige na, wapo ka naman at saka mabait eh. Pagluto mo na ako ha? Paglalambing nito na may kasamang panguuto. Sabi na nga ba, hindi talaga ito marunong magluto eh. Ang cute pala nitong magutom. Ang bait eh. Halos kasasambahin siya at may payakap-yakap ang nalalaman. Ano akala nito, marupok siya? Hindi siya marupok kagaya ng inaakala nito. Nang hindi siya sumagot ay tumingala ito sa kanya at tumitig sa mga mata. Gusto mo ba halikan pa kita? Walang babala itong tumayo at pagkatapos ay hinawakan ng ulo niya. Hinalikan siya nito ng mariin sa labi na labis niyang ikinagulat. Sapat na ba yun para pagluto mo ko? Tanong nito pagkatapos siyang halikan. Why did she kiss him? Napakurap-kurap siya. Why did you kiss me? Parang wala lang dito ang ibinigay nitong halik sa kanya. Dahil nagbit-balikat lang ito at pagkatapos ay umalis na sa harapan niya. What the hell? Ano, ganun na lang yun? Daphne, why did you kiss me? Tanong niya sa pabulyaw na tinig dahil naglakad na ito papunta sa kwarto niya. Nalangon siya nito at pagkatapos ay inirapan. Is that a big deal to you? Ayaw mong madala sa yakap, di ba? Kaya hinalikan kita. Yun nga lang, hindi pala epektibo kaya matutulog na lang ako. Titiisin ko lang tong gutom ko. Pahayag nito sa mahinang tinig. Nakaramdam tuloy siya ng awa. Nang mawala ito sa paningin niya ay kaagad siyang tumayo para ipagluto ito. Inabot din siya na mahigit 1 oras bago natapos sa pagluluto. Naghain muna siya bago niya puntahan si Daphne sa kwarto niya. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito ngayon sa loob ng kwarto niya. Nakabukas lang ang pintuan ng kwarto niya kaya kitang-kita niya ang posisyon nito ngayon. Padapa itong nakahiga sa kama niya. Dahan-dahan siyang umupo sa kama at mahina niya itong tinapik sa balikat. Hey, wake up. That's it. Gumalaw naman ito at pagkatapos ay tumagalid ito ng higa kaya kitang-kita niya na namumungay ang dalawa nitong mga mata. Bumangon ka na dyan dahil kakain na tayo. Akala ko ba nagugutom ka na? Imbes na sumagot ito, inginisian lang siya nito. Ganoon na lang ang pagkagulat niya na bigla na lang siya nitong hatakin pahiga at pagkatapos ay humiga ito sa ibabaw niya. Oh my goodness. Nawalan na ako ng ganang kumain. Lumipas na yung gutom ko kaya ikaw na lang kakainin ko. Kinilabutan tuloy siya kaya buong lakas niya itong itinulak palayo sa katawan niya. Ouch! Ano ba naman yan, Joshua? Hawak-hawak nito ang tagiliran nito habang nakangwi. Sorry, nagulat kasi ako eh. Wika niya rito. Sino ba naman kasi hindi magugulat kung bigla na lang itong papatong sa kanya? Tumayo na tuloy ang hindi dapat tumayo. Ay, ang sakit. Reklamo pa nito habang namimilipit. Napaupo tuloy siya sa kama at kaagad niya itong nilapitan. Sorry, I didn't mean to hurt you. Sorry na. Paulit-ulit niyang paghingi ng tawa dito. I just wanted to hug you.
Bakit mo naman ako itinulak? Yayakapin lang naman sana kita. Reklamo nito habang nakatalikod sa kanya. Napangiti tuloy siya sa sinabi nito kaya humiga siya ulit at niyakap niya ito mula sa likuran. Huwag mo nga akong yakapin. Nakakainis ka talaga. Yakap lang naman pero grabe ka kung makatulak. Pumiksi pa ito pero hindi niya ito hinayaan na makawala sa yakap niya. Sinamantala ni Daphne na umalis habang natutulog pa si Joshua para makipagkita kay Ethan. Hindi kasi siya nito pinapayagan na umalis kahit saglit lang. Kung umalis man siya, siguradong tambak na ang gawaing bahay na gagawin niya dahil yun ang ibinibigay nitong parusa sa kanya. Pero bago siya umalis ay tinitigan niya muna ang mukha nito ng matagal at pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi. Matatagalan kasi bago siya magpakita dito dahil ngayong gabi, tutuldukan niya na ang kaso ng mga magulang nito. Nag-iwan na lang siya ng note para hindi ito mag-alala. Joshua, may aasikasuhin lang ako importante kaya ako umalis. Huwag kang mag-alala dahil babalik din ako kaagad. Kapag namimiss mo ko, tingnan mo na lang yung litrato nating dalawa sa gallery ng cellphone mo. Advance kasi ako mag-isip kaya alam kong mamimiss mo ko eh. Love, Daphne. Pinatay niya rin ang cellphone niya dahil baka tumawag ito ng tumawag. At saka baka mag-alala ito kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe. Nasa loob sila ngayon ni Ethan ng B-Night Bar habang panakanakang umiinom. At sabi kasi sa investigasyon wala daw kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng aksidente. Matagal na raw talagang hindi iyon gumagana kaya nahihirapang mag-imbestiga ang mga pulis. Hindi siguro alam ng mga gagong iyon na pwedeng ma-retrieve ang lahat ng kuha sa CCTV kahit pa sinadya ng mga ito na burahin ang record. Mukhang hindi nag-iisip ang mga salarin. Habang nasa loob sila ng sakyan kanina ni Ethan ay pinanonood nila ang kuha ng CCTV ng araw na iyon kung saan mismo namatay ang mga magulang ni Joshua. Kitang-kita nila sa CCTV na nandoon ang kapatid ni Joshua sa pinangyarihan ng aksidente. Halos paulit-ulit nilang pinapanood iyon at kung pagbabasehan ang napanood nila iisipin na ang kuya ni Joshua ang may pakana ng lahat. Binuksan kasi nito ang driver's seat kung saan nakaupo ang ama ng mga ito pero kalaunan ay isinara din nito iyon. May kausap rin ito sa cellphone habang palingalinga ito sa paligid bago tuluyang umalis at pinasibat na nito ang sakyan. You know what? I don't believe that he's the one who killed their parents. Pahayag niya kay Ethan na halos paulit-ulit na lang. Gustong maniwala ng mga mata niya sa nakikita pero taluwas sa pinapaniwalaan ng puso niya. Paano mo nasabi? Usisa ni Ethan sa kanya. Because he's crying. Nakita niya kasi na napaupo pa sa sahig ang kapatid ni Joshua pagkatapos nitong ibaba ang tawag. Kasi kung kunwari siya ang may gawa ng krimen, imbis na umiyak baka matuwa pa siya dahil nagtagumpay na siya sa binabalak niya. But seeing Joshua's brother's face, he looked like it was the end of the world. Alam niyang nasasaktan ito sa pagkawala ng mga magulang na nag-aruga at nagmahal kahit hindi ito tunay na kadugo. Dalawa lang yan, Queen. Siya ang suspect o isa rin siyang biktima. Pahayag ni Ethan dahilan para titigin niya ito sa mata. Yun din kasi ang nasa isip niya. Kung isa itong sakim, malamang ang una nitong gagawin ay patayin ang mga magulang ni Joshua at saka na nito patutumbahin ang huli. Para lahat ng kayamanan ay mapunta rito. Isa iyon sa mga rason kung bakit ito ang lumalabas na suspect sa pangyayari. Kung ito naman ang biktima, malamang may taong nagkokontrol dito na kapag hindi nito sinunod ang gusto ay mayroong mangyayaring masama. Malinaw sa kuha ng CCTV na nandoon siya, Daphne. Kaya paano naman siyang magiging biktima? Panunubok nitong tanong sa kanya. Di ba dapat tumawag na kaagad siya ng pulis? O di kay ambulansya noong oras na madatnan nito ang mga magulang nila sa ganoong sitwasyon? Sumimsi muna siya ng alak bago sumagot. Kung akong killer, hindi mo ako makikitaan ng kaunting awa man lang kapag napatay ko na ang taong gusto kong patayin. Ethan, nakita mo naman yung mukha niya, di ba? Ayaw niya pang umalis dahil palingon-lingon pa siya sa mag-asawa na kumupkup sa kanya. Every time I see him on VNet, he's always looking at me. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Para kasi may gusto siyang sabihin sa akin. Pahayag niya kay Ethan. Tapos lagi ko din siyang nakikita sa opisina ni Joshua. Lagi pa nga sinasabihan si Joshua na kapatid nito na wag daw pababayaan ang sarili. Kasi dalawa na lang silang natira. Mahaba niyang paliwanag dito. Laging dalawang choices natin, Queen. Pwedeng totoo o hindi ang ipinapakita niya. Pero base sa nakikita ko, hati talagang opinyon ko. Pahayag ni Ethan. Napabugas siya ng hangin. Huwag naman sana na ito talaga ang salarin dahil sigurado masasaktan si Joshua.
Kung titingnan talaga ang kuha ng CCTV, malaki ang posibilidad na ituring itong pangunahing suspect dahil ito lamang ang taong nandoon. Hi, Daphne. Napatingin sila sa bagong dating. It was Nick with a serious facial expression. Tinanguan niya ito at pagkatapos ay nginitaan niya ito ng tipida. Alam na rin naman kasi ni Vince at Nick ang lahat. Kaya naman pati tungkol sa paghahanap ng katarungan sa mga magulang ni Joshua, alam na rin ng dalawa. Napapansin ko, parang gabi-gabing napapadalas ang pagpunta ng kuya ni Joshua dito. Hindi naman umiinom yan eh. Pero nitong mga nakarang araw, lagi nakaupo yan sa sulok habang umiinom. Imporma ni Vince na siyang may-ari ng V-Night. Hindi nila namalaya na nasa tabi na pala nila ito. Lagi ako nandito tuwing gabi, kaya alam ko na laging pumupunta dito yan. Hindi naman siya dating ganyan. Sunundan niya ang tinitingnan ng tatlong lalaking kasama niya ngayon. Nakatingin din pala ito sa gawin niya kaya nagsalubong ang mga mata nila. Ngumiti ito sa kanya pero hindi siya ngumiti pabalik. Usap-usapan sa binat na mabait nga raw ang kapatid ni Joshua dahil hindi man lang daw ito umiinom o ng bababae. Hindi kagaya ni Joshua na kabilaan ng mga naging babae. Pero sa nakikita niya ngayon mukhang taliwas sa mga sinasabi ng mga katrabaho niya dahil kanina pa raw ito umiinom ng alak at halos gabi-gabi na rin. Nakapagtataka, hindi naman umiinom yan eh. Siguro, malaki ang problema niyan. Narinig niyang pahayag ni Nick. Kaya nga, pagsang-ayon naman ni Vince. Saglit tuloy silang nagkatinginan ni Ethan. Naalarma sila na bigla itong tumayo kaya naman automatiko din siyang napatayo at pagkatapos ay nagmamadaling sinundan niya ito. Sumanya siya kay Ethan na huwag siya nitong susundan dahil kayang-kaya niya ang sarili niya. Para kasing balak siyang sundan ng tatlo eh. Bago pa man ito makasakay sa sasakyan nito ay nahawakan niya ang braso nito. Can we talk? Tanong niya sa kapatid ni Joshua. About what? Balik nitong tanong sa kanya. About my parents' death, right? Mukhang alam nitong iniisip niya. How did you know? Because I know who you are. Deklara nito. You're not just an ordinary employee. Am I right, woman? Umirap siya nang ngumisi ito para kasi itong si Joshua. Sa loob na tayo ng sakin mag-usap. Nito na ngayon ay seryoso na ang tinig. Nang makapasok sila sa sasakyan ay hindi agad nito pinaandar. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa manibela habang diretsyong nakatingin sa kalsada. Hindi ako tumapos sa mga taong nag-aruga sa akin. Pagtatapat nito, may mga taong pumatay sa mga magulang namin pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dahil delikado. Kung hindi ikaw ang pumatay, bakit nakita namin sa CCTV na nakasunod ang sasakyan mo sa mga magulang niyo? They planned it. Ang galing nga nila eh. Umiling-iling pa ito habang sinasabunutan nito ang sarili. Sino sila? Sabihin mo na dahil ako nang bahala. Kung hindi ikaw ang pumatay, sabihin mo na kung sino. Sa nakikita niya ngayon sa kapatid ni Joshua, nararamdaman niya nagsasabi ito ng totoo. I can't. Kapag sinabi ko ang totoo, baka si Joshua naman ang patayin nila. At kapag nangyari iyon, lahat ng sisi ay ibabato nila sa akin and they can easily take away everything from me and Joshua. At yun ang hindi ko hahayaan. Kaya ikaw, kung ayaw mong madamay, lumayo-layo ka kay Joshua. Huwag mo kong turuan kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. At anong tingin mo sa akin? Natatakot ako? Kung ako sa'yo, sabihin mo na. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Kung hindi ikaw, ang pumatay, sino pala? Bumuga ito ng hangin. If you want to know the truth, then let's make a deal. Huwag na huwag kang lalayo sa akin. Deal! Wala pa man itong sinasabi ay pumayag na kaagad siya. Alam niyang may malalim itong dahilan kung bakit ayaw pa nitong sabihin sa kanya ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Hindi ako makagalaw na maayos dahil baka patayin nila ang kapatid ko. For now, I will follow their demands. But sooner or later, I will kill them with my bare hands. Pahayag nito habang nakaigting ang mga panga. 2 linggo na ang nakalilipas pero hindi pa rin nagpaparamdam si Daphne kay Joshua. 2 linggo na rin siyang parang tanga na nag-aalala at nanguhula kung saan pumunta ang babaeng iyon. Hindi man lang kasi ito nagpaalam sa kanya ng personal. Nag-iwan lang ito ng sulat na huwag daw siyang mag-alala. Paano hindi siya mag-aalala kung hindi niya alam kung saan ito pumunta? Hindi rin siya makatulog sa kaiisip kung nasaan ang babaeng iyon dahil alam niyang wala naman itong pamilya na pupuntahan dito sa Maynila. At dahil wala naman siyang kasama sa kondo niya kaya napagpasyahan niya na umuwi muna sa bahay nila ngayong araw. Namimiss niya na rin kasi ang kuya niya pati na si Mang Ato. Kapag hindi pa siya lumabas sa lungga niya baka mabaliw na talaga siya sa kaiisip. Oh Joshua, ikaw pala yan. Kumusta ka na?
Magiliw na bate sa kanya ni Mang Ato nang makarating siya sa bahay nila. Naligaw ka yata? Ayos lang po ako, Mang Ato. Nasaan po pala si Kuya? Kumusta po kayo? Nasa kwarto niya, kasama yung asawa niya. Tugon nito sa tanong niya. Ayos lang naman ako. Sa'yo nga ako nag-aalala dahil matagal ka nang hindi pumupunta dito eh. Kumunot ang noon niya. Asawa? Sa lahat ng sinabi nito, salitang asawa lang ang tumatak sa isipan niya. Tumangutango naman ito. Oo, nung 1 linggo lang nag-asawa ang kuya mo. Kaya na sinasabi ko sa iyo eh. Nagkukulong ka kasi palagi kaya hindi mo alam kung ano nangyayari sa paligid mo. Tanasan niya ito ng kilay. Paano nangyaring may asawa na kaagad ang kuya niya? Wala nga itong kasintahan. Huwag mo nga akong lokohin, Mang Ato. Wala nga girlfriend si kuya, asawa pa kaya? Ang ganda ng asawa niya. Walang sinabi yung mga naging girlfriend mo. Ang ganda ng asawa niya, Joshua. Sobrang ganda. Mukhang mahinihin pa. Samantala ang mga naging girlfriend mo parang asong may mga rabies. Kung makakapit pa sa'yo, daig pa ang unggoy. Umismid siya dahil imposibleng mas maganda ang asawa ng kuya niya sa mga naging girlfriend niya. Ni hindi nga marunong maligaw ang kuya niya eh. Hindi ako naniniwala. Imposible yun. Wika niya kay Mang Ato. Nasaan ba sila? Nandun sila sa kwarto nila. Kung wala doon, baka nasa study room ang mga iyon. Lagi lang kasi nagkukulong ang dalawang yun eh. Lumapit pa ito sa kanya. Bumulong. Araw-araw yata silang gumagawa ng bata eh. Alam mo na, may edad na rin kasi ang kuya mo, kaya nakakatuwa na may asawa na siya. Wika nito na parang kinikilig-kilig pa. Kung ayaw mong maniwala, edi ikaw mismo ang tumingin. Tumangutango siya. Sige, puntahan ko na lang sila. Dahil sa sinabi sa kanya ni Mang Ato, kaagad siyang nagtungo sa kwarto ng kuya niya. Baka mamaya kung sino-sino lang ang babaeng inuuwi ng kuya niya, kaya medyo naaalarma siya. Nakabukas lang ang pintuan ng kwarto ng kapatid niya kaya kitang-kita niya kung anong ginagawa nito ngayon. Nakatutok ang mga mata nito sa laptop habang nakasandal sa headboard ng kama nito. Sa gilid nito ay may nakahiga naman na isang bulto habang balot na balot ang katawan nito ng kumot. Kuya, tawag niya sa pansin nito. Napatingin naman kaagad ito sa gawin niya at pagkatapos ay ngumiti ng tipid. What are you doing here? Umiling-iling siya. Bakit? Ayaw mo na ba akong papuntahin dito? Bahay ko rin to kuya. Kaya anytime pwede akong pumunta rito. Umismid ito pagkatapos ay ipinagpatuloy na nito ang ginagawa. I told you to stay in your condo, Joshua. Ako na muna ang bahala sa lahat. Formal nitong pahayag sa kanya. Boring sa condo kuya. Wala akong kasama. Ang hirap na mag-isa. Hindi ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Samantalang halos ipagtabuyan mo ko nung nakaraang linggo dahil ang sabi mo, gusto mong mapag-isa. Pambabara nito sa sinabi niya. Sa tuwing tatangkain ko na dalawin ka, lagi mo sinasabi na wag akong pupunta. Iniisip ko nga na baka may mga babae kang dinadala doon at ayaw mo lang na maistorbo kayo sa ginagawa niyo. Namimiss niya kasi sa Daphne. Parang hindi na siya sanay sa tahimik na buhay. Kahit naman kasi parang walang direksyon ang buhay noon, nakakamiss pa rin naman lalo na kung nakasanayan mo na. Nakakatuwa talaga pero yun ang nararamdaman niya simula nang umalis ito sa poder niya. Namimiss niya ang mga ngiti nito kahit na pinapainit lang nitong ulo niya. Kaya nga siya napasugod sa bahay nila ngayon kasi nga wala nang maingay sa tabi niya. Napatitig siya sa taong katabi ng kuya niya. Gumagalaw-galaw na kasi ito ngayon. Indikasyon na malapit na itong magising. Hindi niya makita ang mukha ng asawa ng kapatid niya dahil nakabalot ang buong katawan nito ng kumot. She's my wife. Napatingin siya sa kuya niya dahil sa naging pahayag nito. Napansin siguro nito na matagal na siyang nakatingin sa isang bulto na nakahiga sa kama nito. Hindi ka nga marunong maligaw tapos ngayon mababalitaan ko na lang na may asawa ka na kaagad? Anya na ikinatawa nito. Saan mo napulot yan kuya? Turo niya sa taong pagulong-gulong sa kama. Ngayon niya lang nakita na humagalpak ng tawa ang kuya niya. Ano akala mo sa akin walang alam sa panliligaw? Baka nga mas marami pa ako naging babae kaysa sa'yo. Nakangiti pa rin itong wika sa kanya. Parang kakaiba ang kuya niya. Ganun ba talaga ito ka-in love sa asawa nito? Nakakapanibago. Samantalang hindi naman ito tumatawa dati. Nagkaroon lang ng asawa, tawa na ng tawa kahit hindi naman nakakatawa ang sinabi niya. Somehow, he is happy for his older brother. Nakakatuwa dahil may asawa na ito. Yun nga lang mukhang napulot lang nito yun sa kanto. Baka kung saan-saan mo lang ninapulot dahil desperado ka na magkaroon ng asawa. Nakaismid niyang pahayag sa kapatid niya. Baka mamaya kahit sino-sino na lang pinapatulan mo. What the hell, Joshua? Ano akala mo sa akin? Walang alam sa panliligaw? Marami ka pang hindi alam sa akin.
Ni hindi ko na nga kailangan maligo pa dahil ako ang nililigawan nila. Pagyayabang nito na ikinataas ng kilay niya. May kayabangan din palang taglay ang kuya niya pagdating sa babae. Ako rin, malapit na mag-asawa kuya. You know, I think she's the one for me kaya lang. What the hell are you doing here? Naputol ang mga sasabihin niya pa sana sa kuya niya nang bumangon ng taong nakahiga sa kama nito. Ang ingay niyo naman. Sita nito sa kanila habang kinukusot nito ang mga mata. Hindi nagtagal ay napatingin nito sa direksyon niya. Ni hindi man lang ito nagulat pagkakita sa kanya. Hi Joshua, how are you? Ngumiti pa ito sa kanya ng matamis. Payakap nga ako Joshua. Sananyasan pa siya nitong lumapit daw siya sa kinaroroonan nito. Si Daphne ang asawa ng kuya niya. What are you doing here, Daphne? Akala ko ba may aasikasuhin ka? Bakit nandito ka sa bahay namin? What the hell are you doing in here? Imbes na sagutin nito ang tanong niya ay ngumiti lang ito sa kanya. Umupo pa ito sa headboard at kagaya ng kuya niya, sabay pang natawa ang dalawa na lalong nakadagdag sa inis na nararamdaman niya. Kuya, si Daphne ba ang asawa mo? Kinakabahan niyang tanong sa kuya niya. Yeah, why? Sagot nito na ngayon ay seryoso na. Kailan pa? Last week. Why? Ibig sabihin noong sinabi nito may aasikasuhin lang, sumama pala ito sa kuya niya. I think she's pregnant with her first child, Joshua. Excited na itong pahayag sa kanya.